Hello mga man! Welcome sa Day 2 Travel Vlog to Europe. After mag-breakfast at before kami umalis mga man, ito pala yung room namin sa Hotel Arcade. Maganda yung room namin ngayon at malaki. Hindi pa nga lang maayos yung beddings pero inayos namin yan before kami nag-check out ha. Pwede na! Yan pala yung Hotel Arcade. Time check 8 AM na ngayon at pasakay na kami sa tour bus. Nasa 45 pala kaming lahat sa tour na to mga man, kaya puno talaga yung bus. At may mga assigned seat na din na binigay si Daniel noong day 1 pa lang. Tapos yung iba na nag-double line ay sumakay na din kahapon sa Lucerne. Kumbaga galing pa silang blue line tapos ngayon na green line. Plus may isa din na magjo-join pagdating namin ng Rome, Italy sa susunod na araw, kaya 45 kaming lahat. Bale may kasamaan kaming 2 Vietnamese, 2 British, 1 Chinese, 2 Sri Lankan/Canadian, at 4 na Malaysian. Tapos the rest mga Pilipino na. Ang day 2 itinerary pala namin ay yung optional tour sa Lugano, Switzerland at sa Milan, Italy. At ang biyahin namin ngayong araw na to ay nasa 7 to 8 hours lahat kasama na yung papuntang hotel mamayang hapon. At para magka-idea kayo kung gaano kalayo yung biyahin namin, ito yung sample na mapa sa Europe. So kahapon nga ay nanggaling kami sa Hotel Campanile Villejuif sa Paris. Tapos biyahe papuntang Lucerne, Switzerland. At yan yung sample na ruta. Tapos nasa 646 kilometers yung distance from Paris, France to Lucerne, Switzerland. Tapos ito naman yung sample na ruta namin ngayon. From Hotel Arcade sa Sins, Switzerland to Lugano, Switzerland. At nasa 175 kilometers naman yung layo. So nandito na kami sa first stop. At look at that, oh! Yan daw pala yung Swiss Alps mga man. At kung gusto nyo ma-experience yan na naka-travel agency, I think Blue Line yan. At ayan, biyahe na ulit. Sa service area na yon sa Payata, Switzerland mga man, may bayad pala yung CR nila ng 1 Swiss franc. Pero kung wala naman kayong Swiss franc, pwede naman ang 1 euro. As of today, wala pa kaming euro kasi hindi pa kami nagpa-change ng pera. Pero buti na lang pinahiram kami ng kasamahan namin sa tour ng Europe para pang CR naming 5. Kaya shout out sa iyo kuya, maraming salamat po ulit. Credit card lang pala yung ginamit namin sa train at mga pagkain kahapon. At after 2.5 hours na biyahe, nandito na kami sa Lugano, Switzerland. At tandaan nyo yung building na yan mga man kasi nandyan yung CR. CR talaga palagi no? Travel vlog ba to or CR information? Pero trust me mga man, pagdating nyo talaga dito sa Europe, saan yung CR or saan yung libreng CR talaga yung una yung itatanong sa tour guide nyo. So much for the CR information. Balik tayo sa travel vlog mga man. Ayan, magti-team huddle na muna si Daniel at sasabihin kung ilang oras kami dito at kung saan magkikita. After ng team huddle, kanya-kanyang lakad na lang dito sa Lugano. Binigyan lang pala kami ni Daniel dito ng 1.5 hour ata para maglibot-libot. Ito lang yung downside talaga pag naka-travel agency eh. Gusto mo pa sana maglibot-libot sa isang lugar ng chill lang at hindi nagmamadali. Pero wala eh, may hinahabol kasing oras at itinerary. Kaya sumunod na lang kayo sa oras kaysa maiwanan kayo. Joke lang, di naman siguro kayo iiwan. Tapos yung payment pala sa mga optional tour at yung tip ay sa last day na ata kinuha ni Daniel. Kaya avail the tour muna before kayo magbayad. Tapos pag hindi nyo nagustuhan yung mga optional tour, pwede nyo na lang itong wag bayaran. Joke lang again, magbayad kayo ha. Kung nakita o napansin nyo sa mapa kanina, ang Lugano ay nasa southern part na ng Switzerland at malapit na sa Italy. Kaya kilala din ang Lugano as Swiss city with Italian soul. Tapos, more on Italian na din yung language at mga pagkain dito. Tapos, yan yung Chiesa di San Antonio Abate or Church of St. Anthony de Abot na nabuo noong 14th century pa at nagkaroon ng Baroque renovation noong 17th century. At ayan, pasok muna kami. By the way, kung gusto nyo palang pumasok sa mga simbahan, please follow the dress code. May nakapaskil naman sa labas kung ano yung mga hindi pwedeng damit. Syempre dahil nandito na kami, nagdasal ako for a safe travel at nagpasalamat din sa mga blessings. After sa simbahan, ito lakad-lakad ulit at tingnan nyo naman mga man kung gaano kalinis yung lugar na to at kung gaano katahimik. Ay, hindi nyo pala naririnig kasi voice over lang pala to. Pero wala talaga masyadong tao ngayon kasi Sunday. Dahil dito sa Switzerland pala mga man, Sunday is traditionally treated as a day of rest. Kaya most of the shops, office at kahit mga restaurants ay sarado talaga. Pero marami mga tourist attractions dito sa Lugano mga man. Like boat cruise sa Lake Lugano, Parco Chiani na Lakeside Park, sa may Lake Lugano lang din yan banda, Monte San Salvatore, Monte Bre,
Gandria at iba pa. Tapos kami nandito lang sa may sentro, Storico or Old Town. Pero kung mahaba lang talaga yung oras namin dito, siguro nakapunta pa kami sa mga ibang tourist attractions. Kung magdi-DIY pala kayo mga man, try nyo din puntahan yung mga nabanggit kong mga tourist attractions. Search nyo lang sa Google Maps, madali lang naman siguro puntahan yun. Kasi may mga bus naman dito. Speaking of search pala, syempre need nyo ng internet, di ba? At ang ginamit namin dito para magkaroon ng data sa Europe ay yung 5G eSIM Europe Unlimited. Syempre, sa Klook lang yan. At nasa 1,262 pesos siya for 15 days na. Marami namang options kaya check nyo na lang din sa Klook. Yun no? Kaya Klook, baka naman 'di ba? Ayan, papunta na kami sa may Lake Lugano. Wala palang libreng CR dito mga man. Kaya ang pinakamura at mabilis na way para maka-CR daw ay dyan sa Burger King. Yan yung tinuro kong building kanina. Mag-order lang kayo dyan tapos sa resibo may code sa lock ng CR para magamit nyo. At ayan, tumawid lang kami sa kabilang side para makita ang Lake Lugano. At ang bundok na yan mga man ay ang Monte Bay. Tapos yung nakadaong na bangka ay isang boat cruise na ang ruta ay sa Lugano to Morcott. Tapos yung mga pulang bangka na yan ay mga pedal boats at isa sa mga activities dito sa Lake Lugano. At yung bus or road train na yan mga man ay ang Trenino Turistico Lugano or Tourist Train Lugano. At ang makikita nyo mga view during sa tour ay ang Monte Bre at Monte San Salvatore Funiculars. 9 Swiss franc yung presyo at nasa 40 minutes yung tour. At after 1.5 hour na paglilibot dito sa Lugano, Switzerland, sibat na kami papuntang Milan, Italy. Tapos ito yung sample na ruta from Lugano, Switzerland to Milan, Italy. Bale sa may Duomo di Milano or Milan Cathedral kami banda bababa at nasa 78 kilometers lang yung layo. After 1 hour na biyahe, nandito na kami sa Milan, Italy mga man. At dahil may marathon ngayong araw na to, medyo malayla yung binabaan namin kasi sarado daw yung mga daanan. Time check, alauna na ngayon ng hapon at wala pa kaming lunch niyan mga man. Di rin kami naka-order sa Burger King kanina before umalis. Kasi nung mag-order na dapat sana kami ng burger, pinagbawalan na kami ni Daniel dahil aalis na daw. At kung mag-order man, coffee na lang daw. Medyo stricto si Daniel pagdating sa oras mga man. Kaya dapat pala sana nag-order na kami before naglibot doon sa Lugano. Pero okay lang basta nakagamit ng libreng CR. Salamat pala ulit sa pamilyang nagpahiram sa amin ng resibo para maka-CR kami. Diyan pala yung meeting place namin mamaya after namin maglibot-libot. At yan na yung Duomo di Milano mga man no. Grabe ang laki. Nasa 108.5 meters daw yung taas ng katedral. Tapos nasa 157 meters naman yung haba. At nasa 92 meters yung lapad. Hindi nga lang masyadong kita dito mga man pero sa tuktok ng katedral may statue of the Madonnina or Virgin Mary. I think yan yun no. Ang full official name ng Duomo di Milano ay Metropolitan Cathedral Basilica of the Nativity of Saint Mary in English. Siyempre nasa Italy tayo kaya ang Italian yan ay Basilica Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Nascente. At oo, ang pangalan o ang simbahan ay dedicated kay Saint Mary Nascent or Nativity of the Blessed Virgin Mary. At ito yung pinaka-famous na landmark dito sa Milan, Italy. Inumpisa nitong ginawa noong 1386 pa at inabot daw ito ng almost 600 years para makumpleto. At around 1965 daw ito natapos. If papasok kayo para mag-attend ng misa or magdasal, libre daw. Pero kung papasok kayo para magtingin-tingin, mag-picture-picture or as a tourist, may bayad na yon at ang entrance fee ay nag-range sa 10 to 30 plus euro. At ayan, team huddle ulit. Binigyan pala kami ni Daniel dito ng 2.5 hours para maglibot. At since wala pa kaming lunch, saktong-sakto may Jollibee din daw dito. Tapos dito na din kami nagpapalit ng pera. After ng team huddle, nandito kami ngayon sa Piazza del Duomo or Cathedral Square. At yan pala yung Galleria Vittorio Emanuele II, isang shopping center at the oldest shopping center in Italy. Pupunta kami dyan mamaya after namin magkapalit ng pera at mag-lunch. Kung gaano katahimik at walang tao sa Lugano mga man, sobrang kabaliktaran naman dito sa Milan. Dahil siguro may marathon nga at Sunday ngayon, kaya ang daming tao. Marami ding mga kalapati dito at parang binibigyan or pinapakain sila ng mga tao. At yan yung statwa ni Victor Emmanuel II or Vittorio Emanuele II, ang unang hari ng Unified Italy. At yung building yan sa likod mga man, dyan naman kami banda nagpapalit ng pera. May Western Union naman doon at may ATM din kung gusto nyo mag-withdraw.
May iba pang money exchange kiosk doon mga man, pero mas goods pa din ang Western Union. Kasi medyo malaki yung rate ng palitan nila at fix na. Yung iba kasi parang hindi fix dahil pag mas malaki yung ipapalit mo, mas bibigyan kanila ng magandang rate. Based on my own experience lang to Pero mas maganda yung mga babae doon sa ibang money exchange kiosk. Ay, focus lang pala tayo sa palitan, sorry. At ngayon naman, naglalakad kami papuntang Jollibee. At ang swerte talaga namin sarado sila. Under renovation daw pala sila, sabi ng mga kababayan natin na nakasalubong namin. Kaya sa KFC na lang kami kumain. Nag-takeout na lang kami doon, tapos kinain na lang namin sa labas ng KFC. Kasi konti na lang yung time namin at gusto pa namin pumunta sa Galleria Vittorio Emanuele II para mag-shopping. At ayan na nga, after namin mag-lunch, nandito na kami sa Galleria Vittorio Emanuele II. Medyo malayo nga lang inikutan namin papunta dito mga man kasi yung finish line ng marathon ay nasa harap ng Galleria, kaya sarado yung daan. At di pala kami makapag-shopping dito mga man kasi tingnan nyo naman yung mga shops na nandito. Rolex, Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Prada. Puro luxury brands naman pala yun nandito Fun fact pala mga man, ang pinakaunang Prada store ay binuksan dito sa Galleria noong 1913 as Fratelli Prada. Hanggang fun fact na lang muna tayo dito at yung shopping sa susunod na lang. Pero kahit hindi kayo mamili, sulit pa rin itong puntahan kasi ang ganda at kakaiba yung design. Ang Galleria pala ay inumpisang itayo o ginawa noong 1865 at natapos noong 1877. Tapos try nyo yung Lucky Bull tradition. Hindi yung magpapahabol kayo sa toro mga man kundi iikot lang kayo kaya wag kabahan. Pero hindi ganitong ikot mga man Hanapin nyo yung mosaic bull or symbol of touring sa sahig. Ilagay nyo yung sakong nyo doon at umikot ng 3 beses for good luck at to ensure na makakabalik daw kayo sa Milan. Ganito yun mga man Bilangan natin. 1 2 3 Ay, ba't parang kulang? Nahiya yarn. Madami kasing taong naghihintay makaikot doon mga man, kaya nahiya si Mrs. Tapos unahan na lang din kayong pumesto at umikot doon. At after umikot ni Mrs. doon sa Symbol of Turin, kumain pala kami ng gelato. At ang sweet naman talaga ng gelato mga man kaya try nyo din. Marami din palang mga cafe at restaurant dito sa Galleria mga man, pero feel ko mamahalin yung mga foods dito. Kaya doon na lang kayo sa labas ng Galleria kumain para mas maraming choices at feel ko mas mura din. After dito sa Galleria, bumalik na kami sa meet-up place at biyahe na papuntang Venice, Italy mga man. At ito yung sample na ruta from Duomo di Milano to Belstay Venetia Mestre Hotel. Nasa 254 kilometers yung layo at nasa 3 hours naman yung biyahe. Kasi nag-stop over pa kami pero hindi na kami doon kumain sa service area. Dahil sabi ni Daniel may masarap doon na pizzeria doon sa may hotel. At after 3 hours na biyahe, nandito na kami sa Belstay Venetia Mestre Hotel mga man. At ito yung room namin, yan yung CR. Tapos ito naman yung mga beds namin. Malaki-laki din tong room namin ngayon. Nilagay lang pala namin yung mga gamit namin doon sa room tapos umalis na agad papuntang Pizzeria 041. Sa likod ng hotel kami dumaan nito mga man kasi ito daw yung fastest way sabi ni Daniel. Pero naligaw pa rin kami. At ayan wala nang katao-tao tapos isang bahay na lang yung nandito. Pero buti na lang, somehow naintindihan namin yung sinabi ng local na pinagtanungan namin kahit hindi kami nakakaintindi ng Italian. Pizzeria din pala to mga man, tapos may maliit na store doon na may murang Lindt chocolates at iba pang mga pasalubong. Tapos tumawid lang kami sa kabilang side at yan na yung Pizzeria 041. Bumili lang kami dito ng isang pizza at chicken wings. After makabili ng pagkain, pabalik na kami ngayon sa hotel. Ito pala ang Belstay Venetia Mestre Hotel mga man. Pagkabalik namin sa room, nag-dinner na lang kami, naligo, tapos natulog na kasi maaga na naman bukas. Kaya dito ko na muna tatapusin yung day 2 vlog ko mga man. See you sa day 3! Nga pala, pag natripan nyo tong video to, pa-like and subscribe naman. Tapos pahit na rin ng bell button. Thank you!